Kausap ni Captain Jihoy ang kanyang team tungkol sa kung gaano kahirap maabot ang top 10 ng tournament. Sinabihan niya si Wang Ming na magsilbing substitute at sumabak sa field kung sakaling malubhang masugitan ang kanilang teammate na si Kiliang sa mga darating na laban. Nakaluhod pa rin sa sahig si Kiliang, mukhang bagbog sarado. Kinakabahan niyang tinanong ang kanyang captain kung ganoon na ba talaga kalala ang sitwasyon. Dismayado namang pinagalitan ni Jihoy si Kiliang dahil sa pagiging takot nito, at umasang hindi magiging masyadong malupit sa kanila ang malakas na Magic City team. Sa labas ng train station, sinabihan ni Tang Chi si Xu Jingming na magmadali na. Tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang phone, huminto sandali, at casual na sinabing may hinihintay pa siyang sa sunduan. Na-curious si Tang Chi, at nagtanong kung sino ang hinihintay niya. Ngumiti si Xu Jingming at sinabing hinihintay niya ang kanyang girlfriend. Nagulat dito si Tang Chi. Nagbiro naman si Meng Di na ang mystery girl ay malamang na isang beauty na may mahahabang binti. Maya-maya pa ay dumating na si Song QQ at masayang kumaway habang naglalakad palapit kasama ang kanyang roommate na si Chi Dongxia. Ipinakilala ni Xu Jingming si Song QQ sa grupo bilang kanyang girlfriend at ipinakilala rin si Chi Dongxia. Tiningnan ni Song QQ ang mga bagong mukha at nakiusap kay Xu Jingming na ipakilala sila ng maayos. Ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang pinsan na si Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan mula sa Jiang City na sina Zhou Mingyang at Meng Di sa kanyang girlfriend. Agad na pinuri ni Tang Chi si Song QQ dahil sa ganda nito. Proud namang ipinaalala ni Meng Di kay Tang Chi na tama ang hula niya tungkol sa babae. Ngumiti si Song QQ kay Tang Chi at ginamit ang kanyang storage ring para kumuha ng 3 nagniningning na pulang potion bottles. Ibinigay niya ang mga ito sa mga kaibigan ni Xu Jingming bilang regalo, at sinabing isa itong abot kayang B-class item na makakatulong sa kanila. Habang hawak ni Tang Chi, Zhou Mingyang, at Meng Di ang mga kumikinang na bote, lubos na nabigla si Zhou Mingyang. Halos hindi siya makapaniwala na tinawag lang itong affordable, gayong isa itong mahalagang B-class item. Sinabi niya na ang bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 o 6 na milyon. Iminungkahi ni Xu Jingming na bumalik na sila para mag-impake ng mga gamit. Tinanong niya si Tang Chi kung nasaan ang hotel nito para may hatid nila siya roon. Sinabi ni Tang Chi na mga 1 kilometro ang layo nito, malapit sa train station. Napansin ni Xu Jingming na malayo ang station sa tournament stadium. Nagbuntong hininga si Tang Chi at ipinaliwanag na dahil sikat ang event, lahat ng malalapit na hotel ay matagal ng fully booked. Dahil sa tingin niya ay problema ang distansya, sumingit si Song QQ at binanggit na mayroon siyang ilang villa malapit sa stadium. Inanyayahan niya si Tang Chi na doon na lang tumuloy para mas madali ang lahat. Pinagpawisan si Zhou Mingyang habang nakikinig. Alam niyang ang Qingshu City ay isang mayamang lugar kung saan ang mga villa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon at napakahirap bilhin. Namangha siya sa kung gaano kayaman ang pamilya ni Song QQ. Magalang na tinanggap ni Tang Chi ang alok at humingi ng paumanhin sa abala. Mainit namang sinabi sa kanya ni Song QQ na ang pinsan ni Xu Jingming ay parang sarili na rin niyang pamilya, kaya hindi ito abala. Inilabas ni Song QQ ang kanyang phone at tinawagan si Uncle Hua, at sinabihan itong sunduin sila. Maya-maya pa, isang hanay ng mga luxury cars ang huminto sa tabi ng kalsada. Ilang lalaking naka-black suit at sunglasses ang bumaba. Ang head bodyguard na si Uncle Hua ay magalang na tinawag si Song QQ na eldest niece. Manghang-mangha sina Zhou Mingyang at Meng Di. Naramdaman ni Zhou Mingyang ang energy ng mga lalaki at napagtantong kahit ang driver ay hindi bababa sa isang high-tier 3 user. Naisip naman ni Meng Di na ang alinman sa mga bodyguard na ito ay ituturing ng bigating tao sa kanilang hometown. Parang normal lang ang lahat, casual na inanyayahan ni Song QQ ang nagulat na si Tang Chi na sumakay sa luxury car. Isang seryosong bodyguard ang nagbukas ng pinto habang kinakabahang sumakay si Tang Chi sa malawak na backseat. Sa loob ng sasakyan, umiling si Song QQ kay Xu Jingming, humihingi ng papuri sa kung paano niya hinawakan ang mga bagay-bagay. Sinabi nito na mahusay ang ginawa niya, pero mahinahong idinagdag na hindi na kailangan pang dalahin ang kanyang mga staff mula sa Sichuan Province. Itinama siya ni Song QQ, at sinabing ang mga guard na ito ay nasa Qingshu City na talaga at tinawagan lang niya para sa sandaling ito.
Nagulat si Xu Jingming at nagtanong kung hindi ba ang main base ng pamilya nila ay nasa Devil's Cave No. 7. Nakasandal sa braso nito, ipinaliwanag niya na ang Devil's Cave No. 7 ay main area lang nila, pero ang malakas na pamilyang Song ay aktibo rin sa lahat ng iba pang major cave. Nang marinig ito, naisip ni Xu Jingming kung gaano talaga katindi ang kapangyarihan at kayamanan ng pamilya ng isang Great Grandmaster. Kinabukasan, ang National University League Tournament ay nagsimula na sa isang dambuhala at modernong stadium na puno ng mga helicopter at nasa sabik na mga tao. Sa mga stands, namamanghang tumingin sa paligid si Tang Chi at napansing ang mga top group sa bansa ay nagpadala ng mga Elite Tier 7 Grandmasters para pamunuan ang kanilang mga koponan. Binanggit ni Song QQ na ang tournament ang pinakamagandang lugar para makahanap ng mga bagong talent, kaya walang major power ang magpapalampas dito. Ang mga paputok ay sumabog sa langit sa ibabaw ng malaki at bukas na stadium para simulan ang paligsahan. Sa entablado, binati ng host na si Feng Lei ang maingay na madla at sinimulang ipakilala ang 10 universidad para sa team matches. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa mga defending champions, ang Qingjing Ability University, na sinundan ng Jing University, habang naglalakad palabas ang malalakas na koponan. Pagkatapos ay lalong pinasigla ni Feng Lei ang pagpasok ng koponang nakakuha ng ikalawang pwesto noong nakaraang taon. Sa isang malakas na boses, inanunsyo ng host ang Magic City Ability University. Sa pamumuno ng kanilang captain na si Xu Jingming, naglakad ang koponan patungo sa field na mukhang may kumpiyansa at nakapokus. Nagpatuloy ng maayos ang mga pagpapakilala habang tinatawag ni Feng Lei ang susunod na koponang papasok. Marami pang ibang malalakas na university teams ang naglakad papasok sa malaking arena at pwesto sa field sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Sa wakas, ipinakilala ng host ang sumisikat na koponan ngayong taon, ang Baishan Team. Pinangunahan ni Captain Ji Hui ang kanyang seryosong squad palabas ng tunnel, kasama ang kamakailan lang ay binugbog na si Keliang. Nang handa na ang lahat ng koponan, ipinaliwanag ni Feng Lei ang mga panuntunan ng kaganapan. Mayroong 3 bahagi, ang team match, ang individual match, at ang survival match. Sinabi niya na ang team at individual games ang mauuna bago tumuloy sa kapana-panabik na prize pool. Ang mananalong koponan ay makakatanggap ng custom S-Class battle suits para sa bawat miyembro. Ang solo winner naman ay makakakuha ng isang napakalaking 30 cubic meter space ring. Ang mananalo sa survival ay makakatanggap ng isang grade 6 na protective charm na natagpuan sa isang sinaunang guho na kilala sa matibay nitong depensa. Ang mga kamangha-manghang premyo ay ikinagulat ng madla. Ang mga tao sa stands ay namangha sa pagiging mapagbigay ng mga organizer. Pinag-usapan nila kung gaano kamahal ang mamigay ng mga kumpletong set ng S-Class battle suits at sumang-ayon na dahil dito ay magiging mas matindi ang mga laban kaysa dati. Sa field, ngumiti si Xu Jingming ng may kumpiyansa. Habang nakikinig sa mga premyo, sinabi niya na ang mga gantimpalang ito ay eksaktong mga top items na kailangan niya. Para magpatuloy ang programa, ipinaliwanag ni Feng Lei ang mga panuntunan para sa team match. Ang bawat universidad ay dapat lumaban sa 10 iba sa isang single round. Magkakaroon ng 5 laban bawat araw sa loob ng mahirap na 9 na araw na panahon. Upang lalong pukawin ang pananibik, itinuro ng host ang malaking screen para ipakita ang opening match. Umilo ang board, na nagpapakita ng unang laban ng paligsahan, Magic City Ability University laban sa Baishan Ability University. Maya-maya, isang asul na energy shield ang kumislap sa buong arena para ipakita kung paano gumagana ang safety system. Ipinapaliwanag ni Feng Liu na ang isang smart energy shield ay automatikong magbubukas para protektahan ang sinumang fighter na mahaharap sa isang nakamamatay na atake. Ngunit, idinagdag niya, na ang paggamit ng shield na ito ay nangangahulugang agad kang tatanggalin sa laban. Sa pagkakalatag ng mga panuntunan, tinawag niya ang unang 2 koponan sa entablado. Sa stands, ang madla ay sabik na para sa unang laban ng Magic City. Ang ilang mga tao ay pinag-uusapan ang sikat na S-rank fighter ng koponan, ngunit ang iba naman ay nagdududa sa kanya, sa pag-aakalang ang kanyang mababang tier 3 rank ay magpapahina sa kanya sa mga totoong laban. Paglabas sa sikat ng araw, sinabi ni Kung Shu na ang paglaban sa Baishan team sa simula ay isang napakagandang swerte.
Kumalat ang panik sa panig ng Baishan. Isang takot na Keliyang ang nakiusap kay Captain Ji Hui, na sinasabihan si Ji Hui na palitan muna siya. Tumanggi si Ji Hui, at sinabi sa kanila na dapat silang manindigan sa kanilang mga plano at magpakita ng malakas na presensya, kahit na matalo sila. Sinuportahan ng natitirang miyembro ng Baishan team ang kanilang captain. Sumang-ayon ang lalaking may spiky hair at ang babaeng may pink na buhok. Determinadong silang ipakita ang kanilang dangal at harapin ang kaaway ng direkta. Hinugot ni Ji Hui ang kanyang espada at sinabihan ang kanyang team na sumugod na. Isang pinagpapawisang Keliyang ang dahan daw ang sumunod sa likuran niya. Ang dalawang koponan na may tig-5 miyembro ay pumwesto sa magkabilang panig ng malaking puting arena floor, habang ang madla ay nanunood mula sa itaas. Nakita ng madla ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga koponan. Ang Magic City ay may 2 mid-tier 4, 2 low-tier 4, at isang high-tier 3. Naawa ang mga tao sa mahinang koponan ng Baishan, na sinasabing may isa lamang silang mid-tier 4 na sinusubukang buhatin ang 4 na high-tier 3s. Ang countdown ay umalingaw sa stadium at nagsimula na ang laban. Ang Baishan team ay tensyonado at handa na, habang ang Magic City team naman ay mukhang relax na relax. Tinanong ni Yao Fang si Xu Jingming kung anong plano ang dapat nilang gamitin laban sa kanilang mga kaaway. Ang gintong kidlat ay nagsimulang kumislap ng ligaw sa paligid ng mga mata ni Xu Jingming. Sinabing hindi nila kailangan ng plano, sumabog si Xu Jingming sa pula at gintong kidlat. Sumugod siya pasulong ng mag-isa. Ikinagulat ito ng madla, at marami ang nag-akalang mamamatay siya sa pag-iwan sa kanyang koponan. Dahil nakita ang solo charge bilang isang malaking pagkakamali, sinamantala ito ni Ji Hui. Sinabihan niya sina Keliyang at Malong na sumugod kasama niya. Inutusan niya sina Old Li at Old Wang na umatake mula sa likod at suportahan sila. Ang Baishan team ay sabay-sabay na sumugod pasulong, handang durugan ang nag-iisang captain na si Xu Jingming.